Nanay, kailangan niyo na po munang umalis sa bahay na ito para po sa pag-aral ng nga bata. Walang kabuhay-buhay ang muka ngang manugang ko habang inilalatak sa harapan ko ang kontrata para sa isang maliit na apartment. Kung ipagpipilitan ko raw ang gusto ko, ang nga apo ko ang maapektuhan. Ganun na lamang ako pinalayas mula sa bahay na kinalakihan ko at pinag-ipunan ngang buong buhay ko. Sa isang gabi ngang pagyak sa isang madilim na apartment, isang tawag ang nagpabago sa lahat. Ang bida sa kuwentong ito ay si Aling Sofia, 62 taong gulang. Isang tipikal na inang Pilipina na inilaan ang buong buhay sa pag-alaga ng kanyang nga anak. Si Sofia ay isang babaeng sanay na gumising ng maaga para asikasuhin ang mga gawaing bahay. Nakatira siya sa isang maliit ngunit disenteng bahay. Ito ang kanilang pinakaingat-ingatang pugat na ipinangalan sa kanyang asawa bago ito pumanaw. Hindi man kalakihan ang kanyang maliit na pensyon buwan-buwan, sapat na ito para sa kanyang mapangangailangan. Higit sa lahat, malaking karangalan para kay Sofia na ang bahay na ito ay nakapangalan sa kanya. Tuwing umaga, sinisimula ni Sofia ang araw sa pagdidilig ng kanyang halaman sa maliit na beranda. Nakakahanap siya ng kapayapaan sa pagtingin sa mga namumukatkat na petunia at kamantigwe. Sa isang pader ng sala, nakasabit ang litrato ng pamilya mula pa noong bata ang kanyang anak na si Marco. Ngunit ang ngiti sa kanyang labi ay lalong lumalawak tuwing nakikita niya ang litrato kasama ang kanyang apo. Ngunit ang payapang buhay na ito ay nagsimulang makalamat dahil sa kanyang manugang na si Isabel. Mahilig si Isabel na subukan ang lahat ng uri ng investment. Laging mayroon siyang mga magagandang plano para kumita ng malaking pera mula sa stocks hanggang sa kung ano-anong networking schemes. Nagsimula siya sa maliit na halaga. Ngunit lumaki ang kanyang ambisyon at nagsimula ng gamitin pati ang sahot ni Marco. Naririnig ni Sofia ang tungkol dito tuwing tumatawag siya sa kanyang anak. Noong una, hindi niya ito pinansin. Ngunit habang tumatagal, nagsimula siyang kabahan. Ngunit ayaw niyang makialam sa buhay mag-asawa ngang anak niya. Iniisip na nasa tamang edad na ito para magdesisyon para sa sarili. Isang hapon, habang nahahanda ang hapunan si Sofia, may kumatok sa pinto. Pagbukas niya, nakita niya ang anak na si Marco. Ngunit hindi tulad ng dati, putlang-putla ang kanyang mukha. Pumasok si Marco sa sala at nagsalita ng may kabigatan. Nay, patawad po. May malaki po kaming problema. Kinabahan si Sofia. Sa itsura pa lang ni Marco, alam niyang hindi biro ang nangyari. Agad niyang pinaupo si Marco sa sofa, binigyan ng isang basong tubig, at umupo sa tabi nito. Anong nangyari anak? Yumuko si Marco at nanginginig na nagsalita. Naubos po lahat ng pera na in-invest ni Belle. Hindi lang po iyon, naisangla rin po ang tsondo namin at ngayon, malapit ng marmata. Parang gumuho ang mundo ni Sofia. Ang tsondo na malapit ng marmata ay nangangahulugang mawawalan ng tirahan ang pamilya ng kanyang anak. Nag-alala siya para sa kanyang nga apo. Saan kayo titira? Sinubukan po naming humanap ng maupahan, pero wala po kaming pambayad, patuloy ni Marco. Nay, pasensya na po talaga, pero pwede po ba kaming makitira muna dito? Wala po talaga kaming ibang mapupuntahan, lalo na't kasama ang nga bata. Naguluhan ang isip ni Sofia. Sa isang banda, nawa siya sa kalagayan kanyang anak at mga apo. Sa kabilang banda, mabigat para sa kanya na makasama sa isang bubong ang kanyang manugang. Ngunit nang maisip niya ang mamuha nga niyang maapo, lumambot ang kanyang puso. Sige, dito na muna kayo. Hindi pwedeng sa kalye kayo tumira. At ganun binuksan ni Sofia ang kanyang tahanan para sa pamilya ng kanyang anak. Pakaraan ng ilang araw, dumating sina Marco, Isabel, at ang kanilang dalawang anak dala ang kanilang ngagamit. Tinanggap sila ni Sofia sa kanyang maliit na tahanan. Sa unang nga araw, maayos naman ang lahat. Maingat si Isabel sa kanyang nga kilos, at masaya ang nga bata na nasa bahay ng kanilang lola. Ngunit habang lumilipas ang panahon, nagsimulang makbago ang sitwasyon. Unti-unting ipinapakita ni Isabel ang kanyang pagkadismaya sa paraan ng pamumuhay ni Sofia. Tinitingnan niya ng masama ang nga lumang pinggan ni Sofia at pinagmamasdan ang nga antigong palamuti sa sala. Nay, parang ang luma na po nga plato ninyo. Bakit hindi po kayo bumili ng bago? Sabi ni Isabel habang nahuhugas niyang pinggan isang gabi. Nasaktan si Sofia dahil ang nga pinggan na iyon ay puno nga ala-ala kasama ang kanyang yumaong asawa, ngunit nagtimpi siya. Pakaraan ng ilang araw, naging mas direkta na ang kanyang pakikialam.
Tinanggal ni Isabel ang ilang palamuti sa sala nang walang paalam. Ang maito ay ang maliliit na porselanang figurin at nga lumang picture frame na paborito ni Sofia. Anak, iyan ay nandiyan na mula pa nung nabubuhay ang tatay mo. Sana nagtanong ka muna bago mo inalis. Nay, malit na bagay lang po. Gusto ko lang namang baguhin ng kaunti ang itsurang ng bahay. Sa walang ganang sagot ni Isabel, nanikip ang dip-dip ni Sofia. Ngunit bumuntong hininga na lang siya at tiniis ang lahat. Nagkaroon din ng problema sa kusina. Inayos ni Isabel ang nga gamit sa kusina ayon sa kanyang sariling paraan. Ang mapingan at gamit sa pagluluto na sanay na si Sofia sa kanilang, nga lugar sa loob ng maraming taon ay biglang nailipat. Nay, mas komportable po akong magluto kapag ganito ang ayos. Mas madaling hanapin ang mga kaldero at plato. Pero sanay na ako sa dati. Nalilito ako kapag naghahanap. Masasanay din po kayo. Mas episyente po kasi kapag ganito ngayon. Nalilito si Sofia tuwing may hahanapin sa sarili niyang kusina. Pakiramdam niya ay nasa ibang bahay siya. Habang lumilipas ang panahon, lalong lumakas ang loob ni Isabel. Nagsimula na siyang direktang magreklamo kay Sofia. Nay, ang sikip po ngang kwarto ngang bata. Sana may isa pa tayong kwarto. Naintindihan ni Sofia ang ibig sabihin nito. Gusto niyang ibigay ni Sofia ang sarili nitong silid. Dalawa naman ang kwarto dito. Pwede naman silang magsama doon, maingat na sagot ni Sofia. Umiling si Isabel. Masyado pong masikip. Lumalaki na sila. Kailangan nilang ang sari-sariling espasyo. Pwede naman po kayo sa sala. May TV naman doon para hindi kayo mainip. Hindi makapagsalita si Sofia. Sa sarili niyang bahay, itinataboy siya palabas ng sarili niyang kwarto. Ngunit dahil sa kanyang nga apo, hindi siya makatanggi. Sa huli, ibinigay ni Sofia ang kanyang silid at natulog sa isang maliit na kama sa sulok ng sala. Tuwing gabi, habang nakahiga sa sala, hindi niya na alam kung siya pa ba ang may-ari ng bahay o isang bisita na lang. Si Marco, sa kabilang lahat nangyayari, ay walang kibo. Alam niyang nawawalan na ng lugar ang kanyang ina sa sariling pamamahay, ngunit mas pinili niyang manahimik at sundin ang gustong asawa. Marco? Anak? Tama ba ito? Isang araw? Ay tinanong ni Sofia ang anak. Ngumiti lang si Marco ng alanganin. Nay, konting tiis na lang po, stress lang po si Belle. Lalong nadismaya si Sofia sa sagot ng anak. Masakit isipin na mas kinakampihan pa nito ang asawa kaysa sa sariling ina na nagpalaki sa kanya. Sa sarili kong bahay, ako pa ang kailangang mag-ingat. Si Isabel na ngayon ang nag-aasal na parang siya ang may-ari ng bahay. Pinagtatanggal niya ang nagamit na matagal nang iningatan ni Sophie at pinago ang ayos ng bahay ayon sa kanyang gusto. Gabi-gabi, habang nakahiga sa kanyang maliit na kama sa sala, tinitingnan ni Sofia ang kisame. Masakit isipin na pagkatapos ng buong buhay na sakripisyo para sa kanyang anak, wala na siyang sariling lugar para magpahinga sa sarili niyang bahay. Ang mas masakit pa, nagsimula na siyang balewalay ni Isabel. Hindi na siya tinatanong sa kung anong ulam ang gusto niya, at hindi na siya isinasama sa maplanong ang pamilya. Pagkaraan ng ilang araw, lalong lumala ang sitwasyon. Naging mas hayagan ang pagtrato ni Isabel kay Sofia at sinimulan na ang tunay na panggigipit. Isang hapon, lumapit si Isabel kay Sofia na may dalang madokumento. Inilatak niya sa mesa ang isang kontratang real estate. Nay, tingnan niyo po ito. Sa dokumento, may larawan ng isang maliit na apartment sa isang malayong lugar sa Maynila, kasama ang nga detalyeng ang kontrata. Ang apartment sa larawan ay mukhang madilim at walang sikat ng araw. Alam ni Sofia kung ano ang ibig sabihin nito, ngunit nakunwari siyang walang alam. Ano ito? Mahinang tanong ni Sofia. Para po sa pag-aaral ng mga bata, kailangan niyo na pong umalis. Walang emosyong sagot ni Isabel. Kulang po ang espasyo nila para mag-aral. Kung papayak po kayo, mas magiging maganda ang lahat. Tamang-tama lang po sa inyo itong apartment. Nanlamig ang buong katawan ni Sofia. Dumating na nga ang araw na kinatatakutan niya. Ngunit ang bahay na ito ay sa kanya, nakapangalan sa kanya. Isabel, bahay ko ito. Nakapanggalan sa akin. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Isabel. Ngunit agad itong ngumiti ulit. Alam ko po, Nay. Kaya nga po ako na ang bahala sa upa at sa mga gastusin niyo. Ay transfer niyo? Nalang po sa akin ang titulong bahay. Dun lumabas ang tunay na kulay ni Isabel. Ang plano pala talaga ay agawin ang bahay ni Sofia.
Hindi makapagsalita si Sofia sa sobrang gulat. Paalisin siya at agawin ang kanyang bahay? Ano? Ang titulo? Anong pinagsasabi mo? Buong buhay kong pinag-ipunan ang bahay na ito. Hindi pwede. Hinding-hindi ko ibibigay ang bahay na ito. Nang mariing tumanggi si Sofia, nanlamig ang mukha ni Isabel. Lumabas na ang tunay niyang ugali. Nagbago ang tono ng kanyang boses. Nay, huwag naman po kayong ganyan. Iniisip lang po namin ang kapakanan ng mabata. Kung makmamatigas po kayo, ang mga apo niyo lang po ang mahihirapan. Ginamit na niya ang maapo laban kay Sofia. Alam ni Isabel kung gaano kamahal ni Sofia ang kanyang nga apo at ginamit niya ito para sa emosyonal na panggigipit. Naguluhan ang isip ni Sofia. Sa isang banda, ayaw na niyang makasama pa sa isang bubong ang walang pusong manugang, ngunit sa kabilang banda, hindi niya kayang mawalay sa kanyang nga apo. Sakto namang dumating si Marco mula sa trabaho. Marco, ayaw pumaya ni nanay na umalis. Ipinaliwanag ni Isabel ang sitwasyon sa asawa, at dumilim din ang mukha ni Marco. Nag-atubili siya sandali, ngunit sa huli, kinampihan niya si Isabel. Nay, kahit po medyo mahirap, para na lang po sa mga bata. Gumuho ang mundo ni Sofia sa narinig mula sa anak. Kinampihan na rin siya ng sarili niyang anak. Mas mahalaga na pala, ang asawa na ilang taon pa lang niyang kasama kaysa sa inang nagluwal at nagpalaki sa kanya. Nang gabing iyon, hindi makatulog si Sofia. Habang nakahiga sa sala, hindi niya matanggap ang katotohanan na pagkatapos ng lahat ng sakripisyo, itinataboy na siya mula sa sarili niyang tahanan. Kinaumagahan, lalong tumindi ang panggigipit ni Isabel. Habang naghahanda nga almusal, paulit-ulit niyang binabanggit ang tungkol sa apartment. Nay, kailangan niyo na pong magdesisyon. Baka maunahan pa kayo sa magandang unit. Naintindihan ni Sofia na wala na siyang pagpipilian. Paano siya lalaban kung ang sarili niyang anak at manugang ay nakakaisa laban sa kanya? Pagkaraan ng ilang araw, walang lakas na tumango si Sofia. Wala na siyang lakas para lumaban pa. Nag-alala rin siyang baka maapektuhan ang kanyang nga apo. Nang pumayak si Sofia, agad na inayos ni Isabel ang kontrata ng apartment. Napakabilis na nga pangyayari, na para bang matagal na itong nakahanda. Huli na nang malaman ni Sofia na biktima lang siya ng isang planadong panloloko. Si Isabel na rin ang nagtakdang araw ng paglipat. Pagkaraan ng isang linggo. Sa maikling panahong iyon, mag-isang inayos ni Sofia ang kanyang magamit. Hindi madaling pakasahin ang nagamit na naipon niya sa loob ng maraming taon sa isang maliit na apartment. Habang inaalis ang madamit sa aparador, napaluha si Sofia. Ang bawat damit ay may kalakip na alaala, ngunit ngayon, ilan lang ang maari niyang dalhin. Habang nag-ayos si Sofia, hindi man lang siya tinulungan ni Isabel. Sa halip, minadali pa siya. Nay, wag na po kayong magdala ng marami. Masikip lang po ang apartment, hindi po makakasya lahat yan. Natahimik na lang si Sofia, at nagtimpi. Ilang araw na lang at matatapos na rin ang paghihirap na ito. Dumating ang araw ng paglipat, isang maliit na truck ang huminto sa tapat ng bahay. Huling sinilip ni Sofia ang kanyang silid. Ang nga alaala kasama ang asawa, anak at mga apo ay bumalik sa kanyang isipan. Habang inililipat ng makargador ang magamit, si Isabel ay nasa tabi lang at nag-utos. Dahan-dahan lang po, baka magasgasan ang pader. Nag-aalala si Isabel sa padering bahay na magiging sa kanya na. Napangiti ng mapait si Sofia. Si Marco ay hindi man lang nagpakita, sinabing may trabaho. Nang may lipat na ang lahat ng gamit, ibinigay ni Sofia ang susi ng bahay kay Isabel. Sa sandaling iyon, naramdaman niyang hindi na talaga kanya ang bahay na iyon. Mag-ingat po kayo, Nay. Formal na paalam ni Isabel. Ngunit bakas sa boses nito ang ginhawa. Halatang masaya siyang naalis na ang pabigat na biyenan. Sumakay si Sofia sa bus patungo sa isang di pamilyar na lugar. Habang papalayo, papalubarin ang tanawin sa labas. Ang bagong apartment ay mas masahol pa kaysa sa larawan. Dahil nasa ibaba, halos walang sikat niyang araw at amoy kulop. May mga sira sa pader at lumalangit-ngit ang sahig. Napabuntong hininga na lang si Sofia habang inaayos ang magamit. Ang mga mubles mula sa maluwag niyang bahay ay napakalaki para sa masikip na spasyo. Nang gabing iyon, sinubukan niyang tawagan si Marco para sabihing maayos siyang nakalipat. Ngunit sinabi lang ni Marco
Naabala siya at agad na ibinaba ang tawag. Nay, may meeting po ako. Tawagan ko na lang po kayo mamaya. Ngunit ang mamaya na iyon ay hindi dumating. Hindi na tumawag si Marco sa kanyang ina. Doon napagtanto ni Sofia na tuluyan na siyang itinakwil. Samantala, sa bahay na iniwan ni Sofia, agad na tumawag ng interior designer si Isabel. Gusto niyang burahin ang lahat ng bakas ni Sofia at gawing sarili niyang espasyo ang bahay. Isang buwan na ang nakalipas mula nang lumipat si Sofia. Araw-araw, pilit niyang tinatanggap ang katotohanan. Ang amoy kulop at lumalangit-ngit na sahig ay araw-araw na nagpapahirap sa kanya. Higit sa lahat, hindi niya matiis ang pangungulila sa kanyang mga apo. Gabi-gabi, naiyak siya tuwing naalala ang kanilang mamuha. Sinubukan niyang tawagan si Marco ng ilang beses, ngunit laging sinasabi nitong abala siya. Ayaw din siyang ipakausap sa mga apo, sinasabing nag-aral daw ang maito. Isang hapon, hindi na natiis ni Sofia. Naglakas-loob siyang sumakay ng bus pabalik sa dati niyang bahay, umaasang masilayan man lang ang kanyang nga apo. Pagbaba niya sa pamilyar na kanto, kinakabahan siya. May mga bagong halaman sa labas at iba ng kulay ng pinto. Nanginginig niyang pinindot ang doorbell. Maya-maya, bumukas ang pinto at laking gulat niya nang hindi si Isabel ang lumabas, kundi ang ina nito, ang kanyang balay. Ay balae, masayang bati nito. Lalo namang naguluhan si Sofia. Bakit narito ang ina ng manugang niya? Lumabas si Isabel mula sa loop at bahagyang nagulat nang makita si Sofia. Ngunit agad siyang nakunwaring kalmado. Nay, bakit po kayo napadalaw? Hindi makapagsalita si Sofia. Maya-maya, ngumiti ang kanyang balay at sinabing, kumusta na ang buhay sa apartment? Sabi kasing anak ko, mas magandang ako na ang alagaan niya dito. Iyon daw ang tunay na pagmamahal sa magulang. Sa narinig, kinilabutan si Sofia. Pinalaya siya para patirahin ang sarili nitong ina. Nanginginig niyang tinanong kung nasaan ang nga apo niya. Wala pa po sila. Nay, busi po sa pag-aral, sagot ni Isabel. Ngunit alam ni Sofia na nagsisinungaling ito. Ipinakakait sa kanya kahit ang makita lang ang maapo. Balae, sa naman lang nagpasabi ka bago ka pumunta? Sabi ng ina ni Isabel na may halong pangaasar. Para bang ipinakmamalaki nilang naagaw na nila ang lugar ni Sofia. Hindi na kinaya ni Sofia. Nanlamot ang kanyang ngatuhot at napopo siya sa harap ng gate. Dun siya napahagulgol. Ang lahat ng kanyang sakripisyo ay nauwi sa ganitong kataksilan. Habang umiyak si Sofia, walang pakialam ang mag-ina. Para bang isa siyang istorbo sa kanilang masayang buhay. Sa sandaling iyon, isang mamahaling sasakyan ang huminto malapit sa kanila. Bumaba ang isang lalaking nasa katanghalang gulang na nagulat nang makita si Sofia. Ang lalaki ay si Ginoong Reyes, isang dating kasosyo sa negosyo ng yumaong asawa ni Sofia. May malaki siyang utang na loop sa asawa nito. Aling Sofia, ako po si Reyes. Nalala niyo pa po ba ako? Bakit po kayo miyaki? Lumapit siya. Lalong napaya si Sofia nang makita ang isang pamilyar na mukha. Inabutan siya ni Ginoong Reyes ng panyo. Nailang naman ang mag-inang Isabel sa biglang pagsulpot ng lalaki. Halata sa itsura at sasakyan nito na hindi ito ordinaryong tao. Halika po, Aling Sofia. Sa sasakyan po tayo, mag-usap para makalma kayo, sabi ni Ginoong Reyes habang inaalalayan si Sofia. Sa loop ng sasakyan, ikinuwento ni Sofia ang lahat. Mula sa pagpapalaya sa kanya hanggang sa pagkakait sa kanyang nga apo. Habang nakikinig, nag-alap ang galit ni Ginoong Reyes. Hindi niya matanggap na ang isang ina na nagsakripisyo ng buong buhay ay tratuhin ng ganito. Sobra na po ito, Aling Sofia. Hindi pa pwedeng gaganito na lang. Ngunit iba ang naisip ni Ginoong Reyes. Tinitigan niya si Sofia. Sa kabilang kalungkutan, nakita niya ang determinasyon sa mga mata nito. Bilang isang negosyante, nakita niya ang potensyal kay Sofia. Aling Sofia, hindi po dapat kayo nakpapatalo. May paraan para makaganti. Sa salitang ganti, tila may nagising sa kaloban ni Sofia. Inabutan siya ni Ginoong Reyes ng isang kolingkat. Mukhang ito na po ang pagkakataon para bayaran ko ang utang na loop ko sa asawa ninyo. May maganda po akong galok sa inyo. Pwede po ba kayong pumunta sa opisina ko? Pagkaraan ng 3 araw,
Naglakas loob si Sofia na pumunta sa opisina ni Ginong Reyes sa isang naglalakihang gusali sa Makati. Sa loob ngang malawak na opisina na may tanawin ng buong siyudad, ipinaliwanag ni Ginong Reyes ang kanyang plano. Aling Sofia, alam kong napakagaling ninyong magluto. Laging ipinagmamalaki nga, asawa ninyo ang magaluto ninyo. Nagulat si Sofia sa biglang tanong kung interesado ba siya sa negosyo. Naku, ano naman pong alam ko sa pagnenegosyo? Ngumiti si Ginong Reyes at ipinakita ang kanyang tablet. Lumitaw sa screen ang iba't ibang food delivery apps. Ngayon po, maraming tao ang naghahanap ng lutong bahay. Diyan po papasok ang galing ninyo sa pagluluto. Ipinaliwanag niya na maraming kabataan ang walang oras magluto at nagsasawa na sa fast food. Hinahanap nila ang napakaing tulad ng luto ng isang ina. Ang galing ninyo sa pagluluto ang puhunan. Paano kung gawin nating negosyo yan? Medyo nag-alangan si Sofia. Pero wala akong puhunan. Ako na po ang bahala sa lahat, mariing sagot ni Ginong Reyes. Mula sa kapital hanggang sa mga gamit. Ang kailangan ko lang ay ang tiwala ninyo. At higit sa lahat, gusto kong makita na makaganti kayo ng sapat sa manugang ninyo. Sa salitang ganti, naalap muli ang determinasyon sa puso ni Sofia. Mula sa araw na iyon, nagsimula ang bagong yugto sa buhay ni Sofia. Tinupat ni Ginong Reyes ang kanyang pangako. Kumuha sila ng isang commercial space na may malaking kusina at modernong magkakagamitan. Sa wakas, nakaalis na si Sofia sa marilam na apartment. Sumailalim siya sa training. Tinuruan siya tungkol sa branding, marketing, at online selling. Mahirap sa simula, ngunit sa tuwing naalala niya, ang ginawa sa kanya ng manugang, lalo siyang nagsisikap. Kailangan po natin ng pangalan na madaling tandaan at kapanipaniwala, sabi ng konsultan. Iminungkahi ni Ginong Reyes ang pangalang Lutong Nanay. Nagustuhan ito ni Sofia. Nang buksan ang online store ng Lutong Nanay, nagsimula silang magbenta ng pagkaing Pilipino tulad ng adobo, sinigang, at iba't ibang ulam na nakapakete ng maayos. Noong una, kaunti lang ang order. Ngunit isang araw, may isang customer na nag-iwan ng review. Parang luto talaga ng nanay ko. Sobrang sarap. Napaluha si Sofia sa tuwa. Mula sa review na iyon, kumalat ang balita. Dumami ng dumami ang nga order. Araw-araw, abala si Sofia sa pagluluto. Pagod, pero masaya. Samantala, si Isabel ay patuloy sa marangyang buhay sa dating bahay ni Sofia, kasama ang kanyang ina. Matagal na niyang blino ang numero ni Sofia. Pakaraan ng 6 na buwan, ang Lutong Nanay ay naging isang malaking tagumpay. Daan-daang order na ang dumarating araw-araw. Iminungkahi ni Ginoong Reyes na palawakin ang negosyo at gawin itong franchise. Nagbukas sila ng mga brand sa iba't ibang lungsod. Ang buwan ng kita ay umabot na sa milyon-milyon. Si Sofia ay isa ng CEO ng isang maliit na kumpanya. Nagbago na si Sofia. Hindi na siya ang dating biyenan na takot sa manugang. Isa na siyang matapang at matagumpay na negosyante. Isang araw, in-interview siya ng isang business magazine. Sa araw ngang photoshoot, inayos siya ngang profesional. Hindi niya makilala ang sarili sa salamin. Ang ganda niyo po, ma'am. Kitang-kita ang kumpiyansa ninyo, sabi ng photographer. Pagkatapos ng magazine, inimbitahan naman siya sa isang TV show. Nakalangan siya noong una, ngunit sinabi ni Ginong Reyes, panahon na para malaman ng anak at manugang ninyo ang tagumpay ninyo. Sa TV interview, buong kumpiyansa niyang ikinuwento ang kanyang tagumpay. Ang pinakamahirap na sandali sa buhay ko ang naging simulang bagong yugto. Ang broadcast na iyon ay napanood ni Isabel. Nung una, hindi siya makapaniwala. Ang biyenan niya, na dati mukhang kaawa-awa, ay isa ng respetadong CEO. Lalo siyang nainis nang makita ang laking kinikitang Lutong Nanay. Lalo na't siya ay patuloy na nalulugi sa kanyang nga investment. Lingit sa kaalaman ni Isabel, pinaplano na ni Sofia at Ginong Reyes ang susunod na hakbang. Nalaman nila ang tungkol sa mga pakalugi ni Isabel. Panahon na para sa tunay na paganti, sabi ni Ginong Reyes. Napakalat sila ng pekeng impormasyon tungkol sa isang malaking real estate investment sa ibang bansa na may garantisadong malaking kita. Agad na kumagat si Isabel sa pain. Desperado siyang makabawi. Kinaumagahan, nakatanggap si Marco ng isang sulat mula sa isang law firm.
Ito ay isang formal na abiso na ibebenta na ni Sofia ang bahay at kailangan na nilang umalis sa loop ng 30 araw. Dun lang nila naalala na ang bahay ay legal pa. Ring pak-ari ni Sofia. Sinubukan nilang tawagan si Sofia, ngunit hindi na nila ito makontak. Paano tayo? Saan tayo pupunta? Sigaw ni Isabel. Kinain na ni pagsisisi si Marco. Naalala niya ang lahat ng pagmamaltrato na tiniis ng kanyang ina. Samantala, lalo pang lumala ang sitwasyon nang makatanggap sila ng isa pang legal na abiso. Dahil sa ilegal na pagpapatira sa ina ni Isabel sa bahay. Sa gitna ng desperasyon, dumalo si Isabel sa investment seminar. Lahat ay mukhang kapanipaniwala. Ipinusta niya ang lahat ng natitira niyang pera. Dumating ang araw ng pagpapaalis. Dumating si Sofia kasama si Ginong Reyes, mga abogado, at mga pulis. Iba na ang kanyang itsura, nakasuot ng eleganteng damit. May determinasyon sa kanyang nga mata. Hindi pinagbuksan ni na Isabel ang pinto, kaya't pinuwersa itong buksan. Lumuhod si Isabel at nagmakaawa. Nay, patawarin niyo po kami? Saan po kami pupunta? Tinitigan siya ni Sofia ng malamig. Napakasikip ngang bahay na ito pa nandito ka. Ito mismo ang nga salitang sinabi ni Isabel sa kanya noon. Sinimulang ilabas ng matauhan ang kanilang magamit sa kalye. Habang nangyayari ang lahat, tahimik lang si Marco, hiyang-hiya sa kanyang ina. Inabutan ni Sofia si Marco ngang sangkontrata ng apartment. Ito ang parehong apartment kung saan siya ipinatapon noon. Sa sandaling iyon, nakatanggap si Sofia ng text mula kay Ginoong Reyes. Kumpirmadong scam ang investment na pinasok ni Isabel. Ngayon, wala na silang bahay at wala na ring pera. Habang paalis sakay ng mamahaling kotse, hindi na lumingon si Sofia. Tapos na ang pagganti. 3 buwan ang lumipas. Ang buhay ni na Marco at Isabel ay naging isang impyerno. Dahil sa patuloy na pag-away, nagiwalay sila. Iniwan ni Isabel ang lahat, pati na ang nga anak. Si Marco naman, sa isang malit na kwarto, ay nagsimulang maging isang tunay na ama sa kanyang nga anak. Si Sofia, pagkatapos ng paganti, ay nakaramdam kahungkagan. Sa payo ni Ginoong Reyes, ipinaubaya niya ang pamamahala ng lutong nanay at itinuan ang pansin sa pagtulong sa kapwa. Nagsimula siyang mamigay ng libreng pakain sa mga matatanda at mahihirap. Sa pagtulong, natakpuan niya ang tunay na kaligayahan na hindi na ibigay ng pagganti. Isang araw, pinuntan siya ni Marco sa community center kung saan siya nagboboluntaryo. Lumuhod ito sa kanyang harapan at inabutan siya ng isang maliit na kahon. Salop, may isang pares ng kutsara tinidor na gawa sa kahoy na siya mismo ang gumawa. Nakita ni Sofia ang masugat sa kamay ng anak. Tanda ng pagsisikap nito. Marco, panonorin ko kung paano mo itatayo muli ang buhay mo, sabi niya. Hindi pa ito lubos na pagpapatawad, ngunit isa itong simula. Nangako siyang balang araw, makikita niyang muli ang kanyang nga apo. Si Isabel naman ay namumuhay mag-isa sa isang malayong lungsod, nagtatrabaho sa mga mababang uri ng trabaho para lang mabuhay. Si Sofia ay may bago ng tahanan, isang bahay na may magandang hardin. Kasama si Ginoong Reyes, natagpuan niya ang kapayapaan. Isang hapon, habang nakaupo sa hardin, nagsusulat siyang liham para sa kanyang nga apo, puno ng pag-asa. Natutunan niyang mas makapangyarihan ang pag-ibig at pagpapatawad kaysa sa paghihiganti. Iyon ang tunay na kaligayahang natakpuan ni Aling Sofia.